Klase yan. Tapos yung kay BP Inday. Wala, mahina pala to si BP Inday Sara. Panahon ni Duterte, mga adik, tao, mga adik, pushers, yung mga nahuli, diba? Mga namatay. Tangina, nahuhuli niyo yung droga ng walang tao? So bakit nila ayaw si BP Sara? Yan sinasabi The reason ko. na ayaw si BP Sara is because Sapit. mapapanagot sila. So, Sapit sila. May alam si Marcos sa nakawang nagaganap. Malamang. Alam niya, natuklasan lang niya yun nung time na yun eh. Yung Pondo. linalagay na sa program yung foreign assisted projects na dapat may counterpart tayo. Tapos yung binibenta nilang proyekto, yun ang So what's up mga kayon, and welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan, ating pag-usapan. Di kami natatakot sa katotohanan. Isang maganda Malone TV, issue ng bayan. ating pag-usapan. Aba, matindi! Tunay na balita, Walang kinakampihan. sumasalamin sa katotohanan lamang. Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin dyan. OFW ka man. Totoo ang laban, hindi puro drama, Di rin chismisan. Lahat ng klarong may klarong kasagutan. Tama ka rito sa diskusyon. Boss mo may halaga sa solusyon. laging alerto. Mapagmatcha, truth ang hanap. Di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan, tunay ang serbisyo. Diretsyong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan, tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Para sa mamamayan, totoo ang laban. Walang kulay, Oh yeah, gabi, DJ na DJ ang datingan. talakayan, katotohanan para sa bayan. Alright, what's up mga kayon? Salamat. Maraming salamat sa lahat ng viewers natin. Magandang umaga, hapon, o gabi. Shout out sa lahat ng viewers natin, audiences natin dito sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan, ating pag-usapan. Nasa OFW ka man o dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, maraming salamat at katatapos lang ng birthday ni Tatay Digong. Pag-usapan natin ang iilan na kaakibat na ito. Diyos ko, Santissima. Oh! Game! Op, nga pala paki-double check naman mga kayo kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang at paki-click na rin yung bell icon para lagi kayong updated sa videos na ina-upload natin araw-araw dito sa Joe Malone TV. Sa description box natin mga kayo, maraming salamat po sa gagawa nito. Meron tayong mga backup channel dyan. Mahirap na kung mahilig ka sa pagkain. Nandyan ang tito ng ina mo, Tito Jom. Tapos kung mahilig ka sa podcast, pag-usapan na natin yan. Kung wala kang problema, dagdagan natin. Ginagawa mo. Kung may problema ka sa asawa mo, bigyan natin ng problema. Di ba? Ano ba yun? When Tito Talks. Di ba? When Tito Talks. Maraming salamat. Game, simulan na natin. Ayun ang sinasabi ko. Di ba? Galing to kay Boss Dada, screenshot lang natin. Speaker Martin Romualdez mula 475.6 million 2020 tungong 3.465 billion 2024. Isang dambuhalang paglago na may positive 62.8%. Grabe naman yun. Diba? Kayo na humusga. My God, Ayan. I hate drugs. Pasalita tuloy si Tatay Digong eh. Oh no! Anong klase yan? Tapos yung kay BP Inday. Wala, mahina pala to si BP Inday Sara. Dapat yung ganito. Di ba?
Grabe yung paglako eh. 628% eh. Tingnan nyo. Grabe. Tapos ang daming naghihirap. Mga buwisit kayo. Diba? Sobrang kawawa ang Pilipinas sa pinaggagawa ninyo. Oh, eto naman. Diyos ko naman, oh. Talagang pagka gusto talaga nilang mag-iingay, mag-iingay talaga sila. Paulo Ortega. Tingin ko, babaksak pa yung trust rating niya. So, inamin nyo na din, no? Inamin nyo na din na talagang mataas ang rating ni BP Inday Sara. Hindi na bababayan. Tingin ko, babaksak pa yung trust rating niya. Matagal na nakabitin yung mga issue na yan na hindi niya maipaliwanag kasi wala siyang sagot dyan. Yan ang nakatanim sa isipan ng taong bayan. Talaga naman. Ginagawa mo. Ginamit na naman ng mahiwagang salita. Yan din siguro ang rason kung bakit kakaunti sa ating mga kababayan ang naniniwala sa kanya. Sa kanyang pamumuno sa ating bayan, Sis Mariosep Paulo. Ano bang ginagawa mo? Ginagawa mo. Aba, matindi! Oh, takot na kayo, no? Takot na kayo. Pag si BP Inday Sara umupo, tapos kayo. Hindi natin nilalahat, pero I'm sure maraming corrupt dyan sa house. Oh, matatapos din kayo. O, kaya talagang ayaw niyang paupuin si BP Inday Sara para kahit papano safe kayo, no? Tandaan niyo lang, Tandaan niyo lang. Mga kayo, tandaan nyo, yung mga hindi nag-ingay sa flood control issue, puta, magtaka na kayo. Sigurado yan. Sapul yan. Sus Mariosep. Alam na natin to. Puta, paulit-ulit na lang tayong ginagago na itong mga to di ba? My God, I hate drugs. Grabe mga pinaggagawa nito. O, game. Kahapon, di ba? Isang araw ata. O, happy birthday lang ni Tatay Digong. Medyo may konting, ano lang tayo rito. Grabe, dahig, no? Dahig. Alam nyo, ito yung hindi mo kayang gawin, Mr. President. At ito yung hindi gagawin ng mga tao para sa'yo. Kumpara kay Tatay Digong. Huwag niyong sabihin na lahat yun content creator, lahat yun vlogger. No. Sabi ko, lagi ko sinasabi rito, hindi lalabas ang tao sa bahay nila, maiinitan, o sa ibang bansa, malamig, o mag-e-effort man lang para ipagsigawan ang pangalan mo. Kahit sino walang gagawa niyan, bayad man o hindi. Siyempre kung bayad, lalabas yan. Di ba? O pag hindi mo na nabayaran, lalabas pa ba yan? Pero etong mga to, ang tunay na nagmamahal kay Tatay Digong. Di ba? Yan yung hindi mo kayang gawin at hindi gagawin sa yung Mr. President. Grabe yung pagmamahal. Hiwa-hiwalay pa yan, Meron sa Dahig, merong sa Davao, merong sa kung saan-saan lugar, kahit kung saan-saan bansa, ganun yung pagmamahal nila kay Tatay Digong. Hindi yan lalabas. Hindi yan hindi yan magbibigay ng effort kung hindi nila mahal ng isang tao. Lahat yun, pure love. Di ba? Ito sa Davao. Mabuhay si Tatay Digong! Yan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat. Alam niyo ba, ang daming beses ko nang nakarating dito sa Davao. Pero, gustong-gusto ko ditong bumalik dahil kada nasa airport ako, pauwi ako ng Maynila. Pag may nakasalubong ako, sabi sa akin, balik-balik. Balik-balik. Kaya balik ako ng balik.
pagdating ko dito, gusto kong dito na manirahan sa Davao! Ako, hindi pa ako nakakapunta ng Davao kaya hindi ako makapag-share. Alam niyo naman, kilala niyo naman ako. Pag hindi ko na-experience, hindi ko talaga may share Siyempre, di ba? You cannot teach what you don't know. Pero gusto kong pumunta ng Davao. Pag may pagkakataon, pupunta ako dyan, sasabihin ko sa inyo yung experience ko. Kailangan matuto kong mag-Bisaya. Marunong ka ba mag-Bisaya, bay? Pero ano ka, bay? Hindi ka akit ka dito. Masaya no? Lakad ka na! Lakad, bay! Lakad tayo, bay! Bay, gusto ko matuto magsalita ng Bisaya kasi gusto ko dito na manirahan eh. Kasi marami mga artista ang galing dito sa Davao. Totoo. Si Julius Davao. Davao, si Julius Davao pala yun. Ngayon, turuan ako. Ibulong mo lang sa akin, Baya. Gusto ko sabihin sa kanilang lahat na huwag niyong tuturuan si... Anong pangalan mo, Bay? Parsim. Ha? Parsim. 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 Buti na Parsim kita. Parsim. Ibulong mo lang sa akin. Gusto ko sa palisan salitang Bisaya, batiin sila ng magandang gabi. Maayong gabi sa tanan! Ang bait mo, ang galing mo. Gusto ko sabihin sa kanilang lahat na pogi ako. Talaga? Talon? Hinabubutan kanimo. So, guwapo ako, ha? Maot ako! Natawa sila! Ama ba? Pansin, ha? Gusto kong sabihin sa kanila na macho ako. Galing mo talaga, pansin! Tama ba? Pinsot ako! Ngayon na makakanta tayo ng love song. Pwede bang makakuha? Araw ng Davao yan Diba? Ganun kasaya Ganun kasaya sa Davao Kaya ako gusto ko makapunta ng Davao. Sabi ko nga lagi ko nga sinasabi na sana makaikot muna ako sa Pilipinas dahil hindi ko pa naman masyado naiikot yung Pilipinas bago ako makapunta ng ibang bansa para makita ko, makumpara ko. Sasama ko yan doon sa kabila. Gagawin natin yan sa Tito Jom, sa Tito ng Ina mo, yung food vlog, ikutin natin. Kaya yung mga may hilig sa pagkain, ipopromote ko na rin. Tito ng Ina mo, Tito Jom, doon sa kabila. May mga upload tayo dyan, MWF. Ha? O, eto na. Grabe happy birthday, Tatay Digong. Medyo pinasaya ko lang kayo ng bahagya dahil itong mga susunod namin talagang ikakabwisit ninyo. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin ang impeachment. Alam nyo naman na to Alam nyo naman na to. Pero talagang may mga iilan din talaga, gaya ng Paolo Ortega, na talagang, alam mo yon, gagawa ng konting bahagyang ingay, magpapapansin sa social media, kahit na alam naman natin kung ano yung totoo. Pero syempre, susubok, magpo-post. Hindi pwedeng hindi. Gagawa at gagawa yan. Hindi ko alam kung requirement na ba sa kanila yan, yung gagawa ng ganyan. O kailangan mag-post kayo. Unti-unti, isa-isa no? Lahat ng nanahimik sa flood control na yan, pucha. Sinasabi ko na, lahat yan, kinakabalatutan na. Diba? See the difference? Nung panahon ni Duterte, mga adik tao, mga adik pushers, yung mga nahuli. Diba?
mga namatay. Tangina, nahuhuli niyo yung droga ng walang tao? Ano yan, naglalako mag-isa? Di ba? Nakakapagtaka yun, di ba? Nakakahuli kayo ng droga, lumalangoy sa tubig? Walang tao! Nakakahuli kayo ng truck ng droga, walang tao! Ano ka talaga? Asan yung mga tao niyan? May mga sariling paa? Nakakapagbenta mag-isa? Nagagamit nila mag-isa yung sarili nila? Ganon? Robot. Putang ina nyo! Mga palabas yung mga putang ina nyo. Obvious na obvious kayo mga baka ng ina ninyo. Ganun nila tayo ginagago. Tumatawa-tawa lang ako, pero syempre, puta, di ba? Deep inside, tangina, ginagawa nyo naman kaming gago kayo eh. Di ba? Tama eh. Nung panahon ni Tatay Digong, tao ang nahuli. Nagkaroon ng listahan ng mga adik, inimbitahan sa police station, di ba? May mga ano yan eh, kada police station, kada barangay, may mga list eh. Kaya nga puta, kakabahan ka pag nasa listahan ka eh, di ba? Dahil talaga yung kampanya ni Tatay Digong sa war on drugs, puta, walang pinipili. Alam na natin to. Tapos ngayon, sasabihin nyo, bumaba ang droga, bumaba ang crime rates. Anong klase yun? Diba? Anong klase yun? Taina, hindi rin kayo makatulog. Remulya eh, no? Grabe, mga pinaggagawa nyo sa ano. Diba? Tapos sasabihin nyo, bumaba yung crime rates. Puta, ang dami pa rin naman. Hindi ko alam, no? Parang, ewan ko ba? Hindi naman siguro ganyan sa ibang bansa nyo, eh, no? Sa bansa nyo, yung mga OFW na. Hindi naman ganyan sa inyo, eh, no? Pero dito sa atin, ganito. Di ba? Talagang gaguhan, no? Talagang yung panahon ni Tatay Digong, in fairness talaga kay Tatay Diggs. Hindi man perfecto yung pamumuno ni Tatay Digong. Alam naman natin yun. Pero po siya, at least siya yung sumubok. Siya yung hindi umadap sa sistema. Siya yung talagang nakipaglaban sa droga. Na kahit ang makakalaban niya, mga general, mga custom, may mga posisyon sa gobyerno, matataas ang posisyon sa gobyerno, pero hindi niya inadapt. Diba? Hindi perpekto ang war on drugs, hindi perpekto ang gobyerno ni Tatay Digong, pero at least kahit papano naramdaman natin na safe sa Pilipinas. Kahit yung 6 na taon man lang. Diba? Pero ngayon, puta, nakakaano na. Alam mo ba, alas 8 pa lang, tutulog na ako. Alas 8, alas 9, alas 7, actually, bago kumain ng alas 6, alas 7, nasa loob na kami ng bahay. Wala nang labasan yun, nagdalak na ako nun. Wala na, lahat yun, nagawa ko na. Hindi na ako bibili ng chichirya, manonood kami mag-asawa. Hindi na, lahat yun, nakalak na. Wala nang lalabas. Kinaumagahan na. Siyempre, mahirap na. Diba? Hindi naman sa takot ka. Siyempre, nag-iingat ka rin. Diba? Lalo-lalo na para sa pamilya. Ganun eh. Hindi gaya nung panahon ni Tatay Digong, talagang puta, kahit pulis, nanginginig eh. Kay Congressman, siya daw ay supporter ni Vice President Sara Duterte, kaya ganun ang kanyang mga binibitawan pagdating sa impeachment. Let's make it simula pa lang, diretsuhan na. Kayo po ba ay Duterte supporter? Hindi po. Pasensya na po doon sa mga supporters ni VP Sara Duterte. No offense meant, pero hindi po ako VP Sara Duterte supporter. Nakilala ko lang siya nung sila'y tumakbo ni President Bongbong Marcos na magkasama. Yun yung first time na na-meet ko siya. At syempre, after that, nakailang beses naman siyang pumunta sa Navotas. So, nagkikita kami. Pero, syempre, nung nagkaaway na sila, hindi na siya pumunta doon. I think 2-3 times siya pumunta doon. Parang isa doon sa mga mangingisda, isa yata sa isang graduation, tapos may pang isa. So nung unit team pa lang, Kong Toby, nasa grupo na kayo ng ni Bongbong at ni Inday Sara? Yes, sila po yung sinuportahan namin ng mga kababayan ko sa Navotas. So, yun po. Pero hindi ako naging active nung kampanyang yun. Okay. Kasi tumatakbo yun ako noon ng bilang congressman noong 2022. So fake news yung kumakalat sa social media. Kasi may kumakalat na parang meme sa social media na parang sinasabi mo na hindi ka hihinto hanggat
hindi nananalo si VP Sara, something like that. Hindi pa ako decided kung sino susuportahan ko sa 2028. Pero yan naman ang problema, di ba? Pag hindi nila... Siyempre, alam naman ng Pilipino, advance pa sa advance yan eh. Talagang pag pumanig ka lang dito kay BP Inday Sara, kahit na totoo ka lang, putya, sasabihin, ano yan? Kay BP Inday Sara yan, di ba? magustuhan yung sinasabi at tila pumapabor kay VP Sara, sasabihin na nila na DDS ako. Yes. Dati, nung medyo yung sinasabi ko ay isip nila, pumapabor naman kay BBM, sinasabi nila na masyado akong sip-sip kay BBM. Sa akin kasi, in my whole political life, kung ano yung tama, yun ang sasabihin ko eh. Bigyan ko lang kayo ng history. Una akong naging vice mayor 1998. Naging mayor ako 2000. From 2001 to 2010, ang presidente nun is si GMA. Kung makakuna ba, halo ka lang, nabotas na, nabotas. Apo, nabotas. Ano kung nabotas lahat, ha? Apo. Nag-mayor muna ako hanggang 2010. So, nung time na yon, ang presidente nun si GMA. Mayor ako pero buong 9 years na yun, hindi ko kakampi si GMA, no? So, sa akin, hindi kasi ako yung kailangan laging kumampi sa administrasyon. In fact, ang unang administrasyon na naging kakampi ko yung presidente is kay Presidente BBM. Kasi pagkatapos ni GMA, 2010 to 2016, Pinoy naman. In the beginning, sumama ako sa majority sa House, pero di ba in-impeach si CJ Corona nun? Ako yung lone witness ni CJ Corona na nagsabi sa lahat ng miyembro ng House of Representatives na hindi naman pinabasa sa amin yung impeachment complaint na yun, di ba? So, even napaka-popular ni Pinoy nun, at siyempre, hindi naman ganun kapopular si CJ Corona. Kung ano yung totoo, sinabi ko. 2016, hindi rin ako... hindi si President Duterte ang sinuportahan ko. So, nung nagbotohan kami ng sa Congress noon, hindi rin ako majority noon. Independent din ako noon. So sa akin, kung alin yung tama, doon ako pupunta. Minsan nga, yung tama, hindi nga siya popular. Pero ang prinsipyo ko kasi is, what is right will always be right, even if it is unpopular now. Kasi later on, mapapatunayan naman na tama ka. Hindi mo lang alam kung 1 taon, 2 taon, 5 taon. Pero yun lang ang prinsipyo ko eh. So, kaya hindi ako yung papalit-palit ng pag ito presidente, kakampihan ko yon. Pag ito presidente, kakampihan ko. Pag ito presidente, kakampihan ko. Hindi ko kailangan sumipsip eh. Kasi kung maayos yung presidente, susuportahan ko siya sa mga programa. Kung sa tingin kong hindi ayos, pwede naman akong pumuna. Yung una kasing ginagawa ko is pupuna ako eh. Ang problema dito kasi ngayon, parang iniisip nila, pag may pinuna ka, kalaban ka kaagad eh. Hindi naman siguro dapat ganun eh, di ba? Maganda yung sinabi nyo, Kong, na doon ka sa tama. Pero may binanggit ka, Kong, na sa interview nyo na pagbibigay si BP Sara ng 1 million bawat isang tao. Hindi, wala akong sinabi. 1 million % na hindi siya maaareglo. Hindi, okay. Okay. So, hindi siya maaareglo. Ibig bang sabihin, unang tanong po, Kong, yung kumakalaban sa kanya, kailangan ng areglo. Okay. Second na question ko, dahil nasabi nyo na hindi kayo pro Sara, parang hindi kayo anti, doon kayo sa tama, diretsuhin ko na rin yung tanong. Kayo po ba, Kong Toby, pro BBM o anti-BBM? Hindi, sinuportahan ko si BBM. In fact, full disclosure, yung wife ko kasi pinsang buo ni BBM eh. Kaya unang presidente na naging kakampi ko is si BBM. Kaya lang, pinupuna ko, syempre, pag hindi ako agree, sinasabi ko, no? So, balik tayo doon. Balik tayo doon sa sinasabi ko na 100% hindi papaareglo. Hindi ko alam ba't galit na galit doon yung sila. Logic yun eh. Siguro hindi sila lumalabas ng kanilang opisina. Ako kasi mahilig ako makipagkwentuhan sa mga tao, mahilig ako makipagkwentuhan doon sa mga sa kanto-kanto. Ito naman sentimiento ng tao, eh, ba? Okay, paano ba tayo umabot doon sa sinasabi kong 1 million %? Unang-una, in-interview ako ng House media. Tinatanong nila ako tungkol doon sa impeachment. Okay, so sabi ko, may mga nag-file yan na naniniwala ako na
gusto nila accountability. Sabi mo, Akbayan, Makabayan, sina Kiko D, yan, accountability. Ngayon, hanggang ngayon kasi, wala pang napapanagot na big fish. Diba? Wala pang napapanagot na big fish. So, Flood pag control. nakipagkwentuhan ako sa mga tao, ang sinasabi sa akin, kung wala na yata mangyayari dito sa skandalo, dun sa Wala na. pinakamagalaking skandalo, siguro sa susunod na administrasyon na sila makapag. Yan ang sinasabi sa akin ng mga tao. So ano yung logic doon? Kung ang iniisip ng mga tao na wala nang mangyayari sa administrasyon na to, alangan naman iniisip ng tao yung susuportahan ng administrasyon na presidente ang mapapanagot sa mga may kasalanan. Natural, yung line of thinking na yon, ang ibig sabihin nun, yung hindi kakampi ng administrasyon, yun ang magpapanagot nun. Eh sino ba yung number one na hindi kakampi ng administrasyon? Si VP Sara. So doon ko sinabi yung 1 million %. It's just out of Yes! usap ko sa tao, tsaka out of logic. Una yan. Pangalawa, alam naman natin, sabi ko mga may nag-file dyan na, siguro, prinsipyo talaga. Pero sa likod nun, yung mga hindi pa pinapanagot sa flood control scam, siguradong ayaw nila si VP Sara. So bakit nila ayaw si VP Sara? Yan ang sinasabi The reason ko. na ayaw nila si VP Sara is because Sapit. mapapanagot sila. So Sapit sila. Yung nanggigigil sila doon sa sinasabi ko. Yes. Yun naman yung reason, di ba? Bakit ba nila ayaw? It's because mapapanagot sila. Kung sila makalusot dito, Yun yung sinasabi ko lagi. Lahat ng hindi nag-ingay sa flood control issue, puta, mag-isip na kayo. Sigurado yan. Ang tatahimik nyo sa flood control issue, di ba? O maaring hindi kayo mapanagot ngayon hanggang 2028. Pero kung si BP Inday Sara ang mananalo at mauupo, lahat kayo tapos. Kaya galit na galit kayo ngayon. Yan yung lagi kong sinasabi. Lahat ng doon hindi tahimik. sila makakalusot. Correct. Di ba? So, Common sense naman yun. Ibig sabihin nyo, Kong Toby, logic po yun. Pero hindi... Based sa mga... Ano ibig sabihin ng mga tao na pag sinabi nilang wala na mangyayari dito sa ilalim na administrasyon na to. Tapos sinasabi nila, siguro sa susunod na presidente lang yan. Di ba? Siyempre, alam na natin na ang tinutukoy nila ay yung presidente na hindi kakampi Si BP nung mga Inday. dapat panagutin. O sino yung hindi kakampi nung dapat panagutin? Si Inday. Si VP Sara. Yes. Di ba? So kung naniniwala kayo na hindi kayang panagutin ni Marcos itong mga kasamahan ninyo sa Congress? Hindi na Alam nga mo, eh. nung una talagang naniniwala ako eh. Because nakwento ko na yung conversation namin nung tatlo, di ba? So pinagalitan niya, number 1 yun. Number 2, kaya ako nabuhayan ng loob because sinabi niya doon sa SONA, di ba, na Mahiya mahiya naman kayo. kayo, yes. Obvious naman, ang sinasabihan ng mahiya kayo, yung mga nahandun, hindi naman yung mga nanonood, di ba? Sino ba yung sinasabihan nun? Pero, ang tagal na eh, di ba? Wala pa ring big fish hanggang ngayon eh. So, nakakainip na. Hindi nyo po ba naisip na doon sa time na sinasabi ninyo, kayo po nagkwento na pinagalitan Oo. ni Marcos si Romualdez? Oo. So may alam si Marcos sa nakawang nagaganap. Malamang. Alam niya, natuklasan lang niya yun nung time na yun eh. Kasi may nagsumbong sa kanya. Okay? Ang nangyari kasi doon, ganito, no? Ang sinumbong sa kanya exactly is yung mga foreign assisted projects hindi pinopondohan. Kasi, di ba, lahat na naman ng tao alam to, it's because yung Pondo. linalagay na sa unprogrammed yung foreign assisted projects na dapat may counterpart tayo. Tapos yung binibenta nilang proyekto, yun ang linalagay na sa program. Kasi kung ilalagay mo sa unprogrammed yung binibentang proyekto, walang bibili. Kasi hindi siya naka-line item, hindi sigurado. So linalagay na sa unprogrammed, tapos yung mga binibenta nilalagay niya sa program. So pinagalitan niya noon. At sinabi niya na dapat ayusin yan sa BICAM. Kaya lalong nagalit is because hindi inayos sa BICAM. Pero kung nakikita na pala ni BBM yung problema noong time na yun, may nagsumbong na sa Yes. kanya, tapos nagkaroon ng BICAM, bakit niya pinirmahan? Hindi. Okay, ganito. Pagkatapos, di ba, sa tingin ko, ang opinion ko, no, hindi ko sure. Ang tingin ko, worried sila doon sa reenacted
budget. Yun ang tingin ko. Kaya ang ginawa naman nung time na yon is, di ba, ang ginawa dahil ang daming pinasok, di ba? Kaya ang ginawa niya noon is Program lahat. hiningi- Ay, pinito. Una, in FLR, pinahold lahat ng insertions ng House tsaka ng Senate. Number 1. Number 2, hiningi sa Speaker tsaka sa Senate President at the time, Chis Escudero, yung listahan ng mga insertion. Kasi syempre, pag tinanong yung Senate President, bakit nagkaganito? Sabi ng Senate President, yung House gumawa niyan. Pag tinanong yung House, sasabihin naman ng House, hindi, Senate ang gumawa niyan. So, kinuha lahat ng listahan. So, ang nangyari noon is, nung kinuha lahat yung listahan, yung Senate, sina Cheese, binigay within 3 days. Yung House, Marso na, hindi pa rin binibigay yung listahan ng insertions nila. So, tinatago nila. So, Kong, when you say yung FLR, di ba, for later later release? Release, Oo. oo. So, can you say now na until now, it's hindi pa nare-release yun? Hindi, kasi may mga legitimate projects naman. Kasi doon sa, ang pinahold is yung buong insertion sa BICAM. Hindi naman lahat ng insertion masama eh. Kasi ang insertion talagang nagkakaroon na amendments naman yun eh. Sinasabi ko nga, kaya tinawag na insertion yan. Kasi dati, nung hindi pa computerized, sinisingit yan last minute. Kaya nagkaroon ng word na insertion. Ngayon, may mga legitimate. Kahit ako, nag-request ako na bigyan ng amendment doon sa budget. No? Pero hindi ako member ng BICAM. So, kasi legitimate, nakita nila, pinagbibigyan. So, ang ginawa doon, lahat ng legitimate, pinago. Pero yung huling nakita ko yung listahan was July 29, 2025. Merong mga 80 billion na talagang hindi na pinayagan. So yun ang nangyari nun. At yun yung sinasabi ko na dahilan kung bakit, kasi alam ko na insertion, di ba? So yun yung sinasabi ko na nung first impeachment, yun ang dahilan kung bakit nila pinilit. Because it does not make sense, di ba? Feb 5, last session day namin. Okay? Ang susunod na session is June 2. So sabay naman kami na Senate. So alam namin sa House na wala nang oras yung Senate para talakayin. Okay. Bakit ipipilit yung impeachment ng Feb 5 kung June 2 pa yung tatalakayin sa Senate. So ang sabi Last ko year yan, nun, ang dahilan talaga nun, ng Feb 5, no? Hindi rin ako pumirma doon. Sabi ko, ang dahilan nun is because na FLR yung mga binentang proyekto. Hinabol. Kung may kilala kayo sa DPWH, magtanong-tanong kayo. Nung time na yon, medyo rattled na yung mga contractor. Para kasi ma-release. Binayaran na nila yun eh. Tapos in FLR, paano mangyayari? So yun ang mekanismo na ginamit para hingin na i-release. Kasi alam ko yon dahil noong March 25, tinawagan ako ni Congressman J.J. Suarez. Sabi, request mag-meet kami ng gabi sa Manila Golf. So, nag-meet kami. Sabi niya sa akin, Toby, tulungan mo naman kami na ilabas yung mga ano. Sabi ko, bigay niyo sa akin yung listahan ng proponent. Kasi ayaw nila ibigay kay Sec. Mina Pangandaman ng DPWH noon yung sino yung proponent. Okay? So, sabi ko, ilisulat niyo, ilabas niyo yung sinong proponent. Sabi niya, paano yan? May namuhunan na dyan. Sabi ko, hindi ko problema yan kung may namuhunan dyan. Bakit nyo naman binenta ang eksaktong word ko, bakit nyo naman binenta yung political capital ng presidente? Tapos nung hindi siya doon, sabi niya, pinangako natin yan doon sa impeachment ni VP Sara. Sabi ko, hindi ko alam yan kasi di man ako pumirma. So tinanong ko si presidente, sabi ko, sir, pinangako daw yan sa impeachment. Sabi niya sa akin, Toby, walang usapang ganun. Hindi natin i-release yan dahil yan sa bagay na yun. Pero, nung sinasabi ko yan, nung Marso, walang gusto maniwala sa akin, di ba? Sabi, sinungaling ako. Ano nangyari nung pinatawag sa Senate Blue Ribbon Committee? Lumabas na totoong may bentahan. Di ba? Hindi lang si Engineer Bryce Hernandez, Engineer Alcantara, sino pa ba? Yusek Bernardo. Sinabi naman talaga na may bentahan, di ba? So, totoo yung sinasabi ko noon. So, yun yung sinasabi ko na doon sa first impeachment, nagkaroon ng pilitan. Bentahan talaga ng projects. At yun yung naging incentive. Kaya, nung mga nakabenta, hindi naman lahat
Yung ibang congressman, wala. Ginamit na lang yun na tinakot-takot. Number 2, yung mga congressman nun, which makikita nyo naman doon sa mga Facebook ng mga pumirma, di ba sabi nila, pasensya na po kayo, pumirma kami kasi... Hindi. Budget. Hindi ba Iipit yung project. Iipitin yung budget. hindi yung project. Kasi yung projects naka-FLR eh. Di ba sabi, ihinto yung ayuda, AX, AKAP, tupad, tsaka yung pinakamahirap doon yung Budget. MAIP. Sila mismo nagsasabi yung mga pumirma eh. Tsaka alam ko naman first hand na hinold talaga doon sa mga hindi pumirma eh. Pero kung let's go back to Okay. your controversial Okay. statement Okay. regarding kay VP Sara Duterte. So, sinasabi nyo na parang hindi maaareglo si VP Sara Yes. Duterte. So ngayon, would you say na talagang hindi kaya ni Marcos na panagutin itong mga congressman ngayon? Alam mo, Or naaareglo ba ang presidente? hindi ko pwedeng hulaan kung ano yung Yes. dahilan Walang nangyayari. bakit mabagal eh. Pero 'di ba, ang sabi ko noon openly on the very first time, pinsang buo niya si Martin Romualdez, 'di ba? So ang problema doon sa sitwasyon niya is kailangan niyang patunayan doon sa tao. Ang expectation ng tao since pinsan mo, Papakulong absueltuhin mo, mo. proteksyonan mo. So ang sitwasyon niya is kailangan niyang patunayan sa tao na hindi na proteksyonan. So nung sinasabi ko yung mga bagay na yun, nagagalit sila. Hindi ba tama? Hindi ba tama na sabihin ko sa'yo, oy, kailangan ang iniisip ng tao, proteksyonan mo yan dahil pinsan mo Pinsan yan. mo. Dapat patunayan mo sa tao na hindi mo proteksyonan. Anong masama doon? Wala naman akong sinasabing masama doon. Pero do common you sense think yun. yung ICI na ginawa ni Marcos is a failure o gawa-gawa lang yon para lang for optics lang? Okay. Yung ICI, magagaling yung mga in-appoint niya, di ba? Kaya lang, ang disappointment ko doon sa ICI is nag-file ako ng batas para maging institutionalize siya. Yung infrastructure, Independent Commission Against Infrastructure Corruption. So, final ko yon, naka-break kami, undas break. Tapos, nung naka-break kami undas break, pagbalik namin ng November 13, minarathon hearing namin yon 1 to 6 p.m. So, natapos. Tapos, pinatay lang nung mga hindi na pinalusot sa Congress. So, LEDAC measure yun, di ba? Kasama siya sa LEDAC measure. So, anong ginagawa ng mga kasama namin sa Congress? Bakit nila hindi pinapapasa yung priority bill ng presidente? Ako naman, kung ako yung presidente, kakampi ko yung mayorya, dapat sumunod sila doon sa LEDAC measures ko, di ba? Ituloy natin mamaya, pero ito ang aking opinion. Alam niyo, kung nagpakulong lang sana si BBM regarding sa flood control issue, sa tingin ko mababawi pa niya yung rating niya. Diba? Kung halimbawa na mapapakulong niya yung mga malalaking isda, na alam natin to, alam natin kung ano yung nasa isip nyo, na mapapakulong niya, baka mabawi pa niya yung rating eh. Kaso, walang nangyari. It's been 8 months, sabi nga ni Marcoleta, pero walang nangyari. Doon nagagalit yung Pinoy, yung mga Pilipino, yung taong bayan na bakit ang tagal-tagal na wala pa rin napapakulong. So ang tendency, tama yung mga haka-haka natin. Kasi ayaw tayong bigyan ng konkretong sagot eh. Yung kay Tatay Digong na lang eh. Di ba? Yun na lang group efforts eh. Napadala nila sa dahig. Tapos ngayon pa lang naghahanap ng ebidensya ng mga ganyan-ganyan. Doon pa lang sablay na eh. Tapos itong flood control. Yung pagdala ni Tatay Digong sa dahig, naniniwala ako na destiny yun eh, ni Tatay Digong. Para maswalat lahat ng mga korupsyon na nangyayari dito sa Pilipinas. Tingnan nyo naman ngayon. Alam na natin, napagduduktong-duktong na natin eh. Yung sinasabi ni Toby, yung napapanood natin, yung walang napapakulong, yung sinasabi ni Tatay Digong, lahat napagduduktong-duktong na natin. Wala naman na talagang mangyayari. Kung ako tatanungin, in my own opinion, wala na talagang mangyayari. Lahat naman yan, hindi makukulong sa hanggang 2028. So, singintay na natin talaga yung 2028. Pero again,
tatrabahuhin nila si VP Inday Sara. Yun naman talagang dapat na may unang maiasalba. Pag nakaligtas ulit si VP Inday Sara rito, tapos ang usapan. Si VP Inday Sara Duterte na ang presidente natin sa 2028. Abangan nyo ang ating part 2, mga kayon, issue ng bayan, ating pag-usapan.